Magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay mula sa isang tanong ng ating subscriber. Para mas madaling maunawaan ng lahat, ginawa ko itong isang kuwento. Pero malinaw ko ring sasabihin na itinago natin ang pangalan at pagkakakilanlan ng nagtanong para sa kanyang privacy. Ang content na ito ay pang-impormasyon lamang. Wala tayong pinapanigan. At ang layunin ay linawin ang mga maling paniniwala na madalas nagiging sanhi ng away at pagkasira ng relasyon. Kung bago ka sa channel na ito, humihingi po ako ng pabor. Mag-subscribe ka sa aming maliit na channel para sa mas marami pang content na nagbibigay kaalaman. Kuwento, isang mag-asawang nagkaaway pagkatapos magbembengan. May isang mag-asawa na matagal nang nagsasama. Isang gabi, matapos silang magbembangan, napansin ng lalaki na may kakaibang amoy na nanggagaling sa kepyas ng kanyang asawa. Dahil sa mga nababasa at naririnig niyang paniniwala, agad siyang naghinala. Sa isip niya, may iba ba? Maayos niyang tinanong ang asawa, ngunit matindi ang pagtanggi ng babae. Nasaktan siya, hindi lang dahil sa tanong, kundi dahil pakiramdam niya ay napagbibintangan siya kahit wala namang malinaw na basehan. Ang simpleng usapan ay nauwi sa bangayan. Mataas ang emosyon, mabigat ang salita, at ang gabing dapat sana ay puno ng lambing ay nauwi sa katahimikan at sama ng loob. Hindi dahil may napatunayang katotohanan, kundi dahil sa maling pagbasa sa isang pisikal na senyales. Mayroon ba talagang pisikal na palatandaan na malalaman ng partner kapag halos sabay na may physical intimacy ang babae sa dalawang lalaki? Walang siguradong pisikal na palatandaan, pero may mga pagbabagong maaring mapansin na madalas ay napagkakamalang ebidensya kahit may makatwirang paliwanag. Posibleng senyales at ang negative versus positive na paliwanag. Kakaibang amoy mula sa kepyas, negative na haka. May ibang lalaki, positive at medical na paliwanag. Natural na pagbabago ng vaginal bacteria, pawis at stress. Kinain o ininom, hormonal changes, reaction sa sabon, feminine wash, condom o lubricant. Posibleng bacterial imbalance. Hindi kayang tukuyin ng amoy kung may ibang ang kabembangan ng babae. 2. Pagiging sensitibo o may kaunting sakit habang nagbebembangan. Negative na haka, ginamit na siya ng iba, positive na paliwanag. Dryness, hormonal fluctuation, pagod ang katawan, allergy o iritasyon. Ang kepyas ay sensitibong bahagi at madaling mag-react kahit walang ibang tao na sangkot. 3. Tahimik o parang wala sa sarili habang may intimacy. Negative na haka, may iniisip na ibang lalaki. Positive na paliwanag, stress sa trabaho, problema sa pamilya, emotional pressure, pagod o mental overload. Hindi lahat ng pagiging tahimik ay may tinatagong sikreto. 4. Pag-iwas sa ilang posisyon o biglang pagpapatigil. Negative na haka, may tinatago. Positive na paliwanag, may discomfort ang kepyas, sensitivity. Hindi handa ang katawan sa oras na iyon. Ang pakipagbembangan ay hindi lang pisikal. Kailangan din ng kaginhawaan at respeto. Mahalagang linawin. Hindi mo malalaman ang pagtataksil sa amoy ng kifi, itsura ng kepyas, higpit o luwag, pagiging wet o dry. Ito ay mga maling paniniwala at walang basehang medikal. Ang mas makatotohanang dapat tingnan. Hindi pisikal, kundi pattern ng kilos sa araw-araw, emosyonal na paglayo, kawalan ng bukas na komunikasyon, pagbabago ng asal sa labas ng kito, hindi pa rin automatikong ebidensya, kundi paanyaya para mag-usap ng maayos. Conclusion. Ang katawan ng babae, lalo na ang kepyas, ay hindi nagsusumbong ng pagtataksil. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa maling akala at kakulangan ng tamang kaalaman. Kung may duda, usap muna bago paratang. Ang tiwala ay hindi sinusukat sa amoy o pakiramdam, kundi sa komunikasyon at respeto. Maraming salamat sa panood. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong may pakalat na tamang impormasyon. Disclaimer. Ang content na ito ay pang-educational lamang at hindi pamalit sa payong medical o professional. AI disclosure. Ang script na ito ay tulong ng AI at inayos ng creator para sa layuning pang-impormasyon at edukasyon.